Hapon noong ika-11 ng Marso ng taong kasalukuyan, nagkagulo ang mga residente sa labas ng isang bahay sa Barangay Poblacion Sur, bayan ng Don Carlos sa Bukidnon. Mula sa bintana, nasilip ng mga residente ang isang babae na nakahandusay sa sahig at naliligo sa kanyang sariling dugo. Tensyonado yung sitwasyon doon kasi nataranta na yung mga kamag-anak ng biktima. Nasa sahig naman ang kanyang 9 na buwang gulang na sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Kinilala ang biktima na si Kimberly Achas, 22 taong gulang. Ano ang tunay na sinapit ng mag-ina sa Bukidnon? At ano ang matutoklasang laman ng closed-circuit television o CCTV camera sa loob ng kanilang bahay? Mabilis na responde ang Don Carlos Municipal Police nang makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa babaeng natagpo ang duguan sa loob ng isang bahay sa Barangay Poblacion Sur noong ika-11 ng Marso taong kasalukuyan. May tumawag sa amin na concerned citizen kasi may narinig sila na commotion doon sa bahay. Pero dahil nakakandado ang pinto, nahirapan ng mga otoridad na makapasok sa loob ng bahay. Pinuntahan namin yung bahay. Pagdating namin doon, hindi masira yung pinto. Try namin na sirain. Kumuha kayo na, Dad! Akitin na natin to! Dahil dito, nagdesisyon ang mga pulis na akyatin ang ikalawang palapag ng bahay. Naghanap kami ng hagdan. Yung kasama ko yung umakyat sa ikalawang palapag. Nang makarating sa sala, tumambad sa mga pulis ang agaw buhay at duguang si Kimberly Achas. Panay naman ang iyak ng kanyang 9 na buwang gulang na sanggol na si Maya na nooy nasa sahig. May hininga pa sa konti, kaya agad siyang tinakbo sa hospital ng mga rescue natin. Mabilis na dumating ang ambulansya sa pinangyarihan ng krimen. Kasama ang ina ni Kimberly na si Vicinta, dinala ng mga rescuers ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Dumating na rescue na ambulance, kinuha niya yung biktima at saka tumakbo sa hospital. Vicenta to ah. Oh, Vicenta. Ba't ka umiiyak? Teka. Aray, dito ka muna. Sige, ako na bahala dito. Tinatawagan ko ang misis ko, saan ba kayo? Hindi ko marinig kasi palaging iyak. Sabi ko, ano nangyari? So saan si Kimberly? Sa dinala na sa ospital. Sa ospital, agad na sinuri ang mag-ina. Nasa mabuting kalagayan ang sanggol na si Maya. Time of death, 3:50 p.m. Pero sa kasamaang palad, dead on arrival ang biktima na si Kimberly. Ayon sa mga pulis, 16 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Marami dito sa parte ng kanyang ulo at sa liig. May mga tama na saksak sa liig at saka sa ulo. Pati dito sa may mukha, ma'am. Anak ko!
Halos madurog ang puso ng mga magulang ni Kimberly nang makita ang kanyang malagim na sinapit. Sa bahay kung saan nangyari ang krimen, nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Isang mahalagang ebidensya ang kanilang matutuklasan. Pwede ba namin makita yung CCTV niyo? Ano nga ba ang kwento sa likod ng madugong pagkamatay ni Kimberly? Sino ang lalaking nakunan ng CCTV? Time of death, 3:50 p.m. Wala nang buhay ang 22 taong gulang na si Kimberly Achas nang isugod sa ospital hapon noong 11 ng Marso. Ligtas naman ang kanyang 9 buwang gulang na anak na si Maya. Hindi ko masyadong gina-accept ko yun na gina-accept ko ano nangyari. Sino ang walang awang pumatay sa biktima? Kwento ng ama ni Kimberly na si Rodolfo. Nasa high school noon ang anak nang naging malapit sa isang kapitbahay na kinilalang si Edison Hamisola. Hindi pa natin mag-aaral eh. At least ako nag-aaral, hindi pa tambay-tambay. Alam mo, hindi ako tumatambay dito, hindi kita makikita dito. Hindi na ako magpakatino ka muna. Si Kimberly, nag-eskwela sa Lakeview Academy, magsakay sa kuan ka ng bus, and then mo drop siya, so atangan sa ni Edson dia sa dalan, then mag-kuan siya, iya din nga sabayan si Kimberly paingon sa balay. Isipin mo naman kami, anak. Kwento pa ni Rodolfo, taong 2019 nang ipinasok si Edison sa isang rehabilitation center. Anong mangyayari sa'yo kung patuloy kang gagamit? Anak, parang awam na. Rehab siya doon sa Batangas. Ganun nalaman ko sa kanya. Dati siya naggamit ng droga. Pangalawang beses na po siya na rehab dahil ayon sa kanyang mga magulang, bumalik daw siya sa kanyang dating bisyo. Nang makalabas sa rehab, muling nag-cruise ang landas nila Kimberly at Edison taong 2021. Balik ka na pala. Oo. Laking pasalamat ko nga sa nanay ko, hindi niya ako binitawan habang sa rehab ako eh. Akin na yung mga libro mo. Ako na magbubuhat niyan. Hatid na kita. Tara. Sa pagkakataong ito, mas nagkamabutihan ang dalawa. At kalaunan, bumuo ng pamilya. Tay, aninindigan ko po si Kimberly. Sorry po, Tay. Sorry, Nay. Mag-aaral pa rin naman po ako. Hindi ko po pababayaan yun. Basta Edson, ipangako mo sa amin na aalagaan mo anak namin, ha? Opo, Nay. Wala tayong magawa, sabi ko sa kanila. Akin, kasi nangyari na yon, wala, okay na lang sa akin. Kahit buntis ka, magpadayang gag-aral. Kahit nagdadalang tao, nagpatuloy si Kimberly sa pag-aaral sa kolehiyo. Kakain na tayo. Third year college si Kimberly at kumukuha ng kursong education. Ang gusto niya, maging teacher siya. Education ang kinuha eh. Ayon kay Rodolfo, matayog ang pangarap ng anak. Kahit walang pocket money o baon, pa-eskwelan lang kuno siya, pa-eskwelahon lang. Estudyante si Kimberly habang umi-extra sa lechonan ng manok si Edison para may pagkakitaan. Si Edson, mabait man yung tao. Doon siya nagkatira sa aking bahay.
Ayon kay Rodolfo, sa tuwing papasok si Kimberly sa paaralan, dinadala ni Edison ang kanilang anak na si Maya sa bahay ng tiyuhin nito sa Purok Siyam, ang bahay kung saan naganap ang malagim na krimen. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, napag-alaman na mayroong closed-circuit television o CCTV camera sa nasabing bahay. Ang CCTV naging piping saksi sa malagim na krimen. Ano ang mga tagpong nakunan ng CCTV? Taong 2022, nakatira ang magkasintahang Edison at Kimberly sa bahay ng mga magulang ni Kimberly. Alam ko yun, pero gina-accept ko siya kasi mabait pa siya eh. Akala ko hindi na siya gumamit ng droga. Kwento ni Rodolfo, sa mahigit isang taong pagkasama nina Kimberly at Edison, ni minsan hindi raw nagdulot ng problema si Edison sa kanilang pamilya. Tahimik yung tao eh. Hindi siya palaging magsalita. Ang gagawin niya kung nanggaling siya sa uncle niya kasi nagtrabaho siya doon. Mag-bless siya sa akin. Mabait siya, nga tao. Tingnan mo to, may dala ko para kay Maya. Pero sa investigasyon ng Don Carlos Municipal Police, lumalabas na posibleng muling bumalik sa paggamit ng iligal na droga si Edison. Sabi ng magulang ni yung nanay ni Edson na bumalik daw siya. Umamin si Edson na bumalik daw siya sa kanyang bisyo. Pahayag ng ina ni Edison sa mga pulis, 3 araw bago nangyari ang krimen, nakatulala lamang daw si Edison at hindi makatulog. Yung mga ilang weeks na, nalatan nila na palaging tulala. Ano na naman nangyayari dun sa asawa mo? Bakit ayaw pumasok? Nag-away na naman ba kayo? Hindi naman po. Pero 3 araw na pong ganyan yan eh. Hindi po natutulog. Ano? Huwag mong sabihin gumagamit na naman yan. Uy, ano pinag-uusapan niyo dyan? Dahil dito, naisipan daw ng ina ni Edison na tinawag naming si Doray na muling ipasok sa rehabilitation center ang anak. Anong tulong? Anong tulong pinagsasabi niyo? Rehab? Rehab ba tulong? Hindi ko kailangan na rehab, di ko babalik dun! Di ko babalik sa rehab! Yun, nakapag-desisyon sila na obserbahan siya ng 4 na araw para ibalik na sa rehab yun. Pero sa kasamaang palad, bago pa man maibalik sa rehabilitation center si Edison, isang malagim na krimen pala ang mangyayari. Teorya ng Don Carlos Municipal Police, posibleng inakala ni Edison na dadalhin na siya sa rehabilitation center, kaya kinuha niya ang anak na si Maya at dinala sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Purok Siyam. Natakot si Edson na kunin yung bata sa kanya, ilayo yung bata sa kanya. Kasi may plano na yung magulang na ibalik siya sa rehab. Matapos ang kanyang klase, nagtungo si Kimberly sa bahay kung saan naroon ang kanyang mag-ama. Wala pang 2 o'clock, gusto niya babalik siya sa pag-aaral. Gusto niya ipadidi ang bata sa hindi pa siya pumunta sa aralan. Nung pumunta ka sa eskwelahan, dinala ko na siya dito. Sige. Okay na, padadidahin ko si baby. Dito na raw nagkaroon ng pagtatalo ang magkasintahan. Gutom yung anak mo, ano bang problema mo? Padadidahin ko lang. Sinabi nang umalis ka, di ba? So hindi binigay ni Edson. Ang ganyan, hindi niya binigay. Si Kimberly, tumatawag sa mama niya, yung misis ko, "Ma, pumunta ka muna sa bahay dito, ma." Kasi si Edson, hindi niya binigay ang bata. So, pumunta ang mama niya doon. Hello, Nay. Nay, puntahan mo naman dito si Maya. Ay, ibigay kasi ni Edson eh. Sige. Pupunta na ako dyan, ha? Salamat. Edson, ano bang nangyayari sa'yo?
Bakit ayaw mong ibigay si Maya sa anak ko? Ayon sa mga pulis, kasama ni Vicinta si Doray na pumunta sa bahay kung saan naroroon sina Kimberly, Edison at Sanggol na si Maya. Kanina ko pa nakausap yan, parang wala sa sarili. Edson, anak. Magbago ka na. May anak ka na. Edson, akin na nga muna yan si Maya. Pero sa halip na humupa ang sitwasyon, lalong uminit ang mga sumunod na tagpo. Makakaalis na kayo! Edson! Sabi ko na sa inyo, makakaalis na kayo! Edson, ano nangyayari Sige sa'yo? na! Alis na kayo! Ha? Umalis na kayo! Nag-usap sila apat, yung mama ng biktima at saka yung mama ng suspect, silang apat. So, ipinalabas ni Edson yung dalawang mama para mag-usap sila mag-asawa. Nang makalabas ang kanilang mga ina, dito na raw isinara ni Edison ang bahay. Uy, ano bang problema mo? Bakit mo pinalabas sila, nanay? Tapos, paglabas nila, nilak ni Edson agad yung pinto. At doon nagsimula yung pagtatalo ng biktima at saka yung suspect. Ano dapat talaga sa'yo? Ibalik sa rehab. Sa puntong yun, doon na naganap ang kahindik-hindik na krimen. Na nakuna ng closed circuit television o CCTV camera. Sa kuha ng CCTV, makikita si Kimberly na tila kinukuha ang anak na nasa upuan. Pero bigla siyang sinipa ni Edison. Makikita rin sa video na tinangka ni Kimberly na lumabas ng bahay pero hinila siya ng suspect. At saka pinaghampas ng upuang bakal. Sa gitna ng komosyon, makikita sa kuha ng CCTV na nalaglag ang sanggol mula sa upuan. Kita rin na iniusog ni Edison ang anak mula sa lugar kung saan ito nalaglag. Matapos nito, muling binalikan ni Edison si Kimberly. Hinampas na ni Edson si Kimberly ng bangko at saka sinipa. Tila tuluyan nang nawala sa sarili si Edison at pinagsasaksak ang ina ng kanyang anak gamit ang basag na salamin. Pagkatapos, hinampas niya, nabasag yung salamin at saka yung basag na salamin ng table, yun ang ginamit ni Edson na pangsagsak kay Kimberly. Makikita rin sa video ang panlalaban ni Kimberly sa kinakasama. Pero sadyang malakas ang suspect. Ang tila bangungot na krimen, nasaksihan mismo ng mga ina nina Kimberly at Edison. Edson! Edson! Kim! Anak, awa mo na! Anak! Wag! Wag! Tulong! Tulungan niyo po kami! Awa niyo na po! Tulong! Anak! Tama na yan! Yung magulang ni Kimberly, andun lang sa bintana ma'am nakasilip. Inawat ng mama ni Kimberly. Pero hindi nakikinig si Edson. Tuloy-tuloy lang yung pangyayari. Nais mang sumaklolo ni na Vicinta. Wala silang nagawa dahil sa tindi ng pagkakandado ng pintuan.
Matapos maisagawa ang krimen, tumakas si Edison at tumalon mula sa ikalawang palapag ng bahay. So, dito tumalon yung suspect, dito tumakas. So, nagtago siya dito sa may sierra to, pansamantala. Saka, pagkatapos, tumakbo siya doon sa may damuhan na yun. Doon siya dumapa at nagtago. Para makapasok, kinailangan pa ng mga pulis na akyatin ang ikalawang palapag ng bahay kung saan tuluyang tumambad sa kanila ang katawan ng mga biktima. Samantala, agad ding nahuli ng mga pulis at taong bayan si Edison na nooy nagtago sa damuhan. Si Kimberly naman, agad-agad dinala sa ospital ng mga responding rescue. At saka kami, hinabol at hinanap namin si Edson doon sa likod. At doon na natagpuan namin, nadakip namin siya doon sa likod, nagtago doon sa damuhan, nakadapa. Sir, tama na. Hindi na namin kaya. Nakita ko ano ang nangyari kasi hindi ko alam, nandoon pa ko sa trabuhan ko. Naggalit ko, masyadong galit ko. So, pag hindi ko natapos yung video. Nang mapanood ang kuha ng CCTV, hindi napigilan ni Rodolfo at Visita na ilabas ang galit kay Edison. Sabi mo, mamahal mo ang anak ko! Pero anong ginawa mo sa kanya? Nagalit ako eh. Nagalit ako. So, pumunta ko doon kay Edson. Pinaluan ko siya. Nasakitan ko siya eh. Pero ayon kay Rodolfo, tila hindi na sila nakikilala ng suspect. Hindi siya kumukibo ma'am eh. Kasi sabi ng pulis, hindi na natin kuan siya kasi lunon pa rin siya sa droga. Hindi pa rin niya kilala hindi niya kilala yung mga pulis, ganyan. Kahit mga pulis nagtanong sa kanya, hindi siya nagsasalita. Sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Edison Hamisola. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng panik pero hindi na kami pinayagan ng pamunuan ng Provincial Jail na kunan siya ng pahayag. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ni Visita at Rodolfo ang anak ni Edison at Kimberly na si Maya. Alagaan namin ang apo namin, kaunti-unti na sa akin na wala na ang nangyari namin, kaunti-unting nawala na. Masakit para sa mga magulang ni Kimberly na ang taong minahal ng kanilang anak at pinagkatiwalaan nila ang siya palang kikitil sa kanyang buhay. Kailangan siya, babayaran niya habang buhay yung ginagawa niya. Kahit patay namin siya, hindi siya makabayad sa amin eh. Hiling ng pamilya, pagdusahan ng suspect ang ginawang krimen sa kanyang pamilya. Gusto ko nga babayaran niya habang buhay sa kulungan. Nangako rin sila sa anak na aalagaan at palalaking mabuti si Maya. Sana may mga tao tumulong sa apo ko, makapa-eskwela, makapaaral. I mean, base hindi ko makaya yung pag-aaral ng bata. Kung pag malaki niya, so gusto ko nga makaaral siya ng sakto.